Telma's POV. It's been 1 month ang huling pagkikita namin ni Lino, my ex-husband. I can see that I am now totally move on. Dahil hindi naman ganun kadaling kalimutan ang lahat. Tapos na rin ang therapy ko. Sa 1 buwan na yon ay kinaya ko at tinulungan ko ang sarili ko. I'm now fully recovered. It's a big help for me. Dahil mabuti na lamang at mabilis din ako naka-recovered. Nabalitaan ko rin na nakakulong na si Lino. It's my family's decision. Wala rin naman akong magagawa. I didn't visit him in jail dahil ayoko na muli siyang makita. Seeing him ay bumabalik lamang ang mga ginawa niya sa akin. Ayoko mag-breakdown ulit dahil sa mga nangyari. I love myself more. Mas pinili kong mahalin ang sarili ko. Bumalik na rin ako sa dati kong trabaho, ang pagmamodelo. Sa 1 buwan ay naging payapa ng buhay ko at walang pangamba. Kahit papaano noong hindi ko pa siya nakakulong, ay mabutit hindi na muli kaming nagtagpo. Are you sure anak? Tanong ni Dad sa akin. Tumango ako sa kanya at ngumiti. Pilit lamang itong ngumiti. Oh, don't be sad Dad. I said at niyakap siya. Well, I guess what kung bakit nagkakaganitong daddy. Felix ko, it's because of pupunta na ako bukas sa New York. May nag-offered kasi sa akin doon about modeling. I need to go there para makumpleto kami sa isang larawan para sa billboards and magazines. I can't say no dahil gusto ko rin naman. Matagal ko ng pangarap na makatanggap ng opportunity. Galing siya sa isang malalaking kumpanya doon sa New York. Ang aking pamilya ay masaya para sa akin. Ngunit ang aking ama ngayon ay malungkot at baka daw hindi na nila ako pabalikin dito sa Pilipinas. Tinawanan lang namin siya. He really loves me and I love my dad too. Mabuti na lamang at nakumbinsi ni mommy si Dad. Ang mga kuya ko naman ay nandito pa rin sila sa bansa. Sasabay sila sa akin bukas. Uuwi na rin kasi sila and doon ako titira sa bahay nila Kuya David. But I'm still not sure. Baka kasi ang mismong kumpanya nang magbigay sa akin ng kondo pansamantala. Uuwi rin naman ako dito, hindi ko lang alam kung hanggang kailan ako mananatili doon. Siguro, during vacation ay uuwi kami nila kuya dito or ako. And pwede rin naman bumisita sila mom and dad sa amin sa ibang bansa. Hindi sila makakasama dahil may mga negosyo sila dito sa Pilipinas. Hindi nila basta-basta pwedeng iwan ito. Masaya naman kami kahit na ang daming nilang negosyo ay hindi pa rin sila nawalan ng oras sa aming magkakapatid. May family bonding pa rin kami. Super workaholic nila lalong-lalo na si Dad na pinagmanahan pa ni Kuya David. But I'm still proud to my dad. For me, he's the best dad ever. Daddy's girl talaga ako eh. They teach us a good manner. Even though na mayaman kami or should I say my parents ay hindi kami tulad ng ibang tao. Tinuruan kami ng magandang asal at matutong magpakumbaba. We have a lot of money. Pero sa totoo lang, makuripot kaming pamilya. But in some other way, lalo na if hindi naman talaga kailangang gastusin ng isang bagay. May charity kami. We help a lot of people. Hindi kami pinanganak dito sa mundo para maging spoiled brat just because of our parents' wealth. May limitasyon kami. Mas inuuna namin ang pangangailangan namin kaysa sa kagustuhan. Naimpake ko ng lahat ng gamit ko na kakailanganin kong dalhin. Lumabas na rin ng kwarto ko si Dad. Sinarado ko na ang panghuling maleta ko at nilapag ito sa floor. Pumunta ako sa banyo at naligo. May family dinner kami ngayon dahil aalis na kami bukas. Pagkatapos ko na maligo ay pumunta na ako sa closet ko at nagtingin ng masusuot and I choose the red sleeveless cut-out dress. And may slit din ito sa kaliwang bahagi ng bestida. I wore my red high heels. It's 4 inches. I put some light makeup. Inayos ko na rin ang bag ko na gagamitin ko ngayon. Nagpabango na rin ako bago ako lumabas ng kwarto at bumaba. My style of hair is half up and half down. Ganitong hairstyle din noong ikinasal kami ni Lino. Gosh, why the heck I am still mentioning his name? Maybe because it's true. Dahil ganito naman talaga ang ayos ng buhok ko noon. Because it suits for me. My mom told me na I'm more gorgeous if ganitong ayos ang buhok ko. Minsan kasi sobrang tamad ko mag-ayos ng buhok ay nakakalimutan ko magsuklay o kaya naman italing buhok ko. Naalala ko pa nga na inaasar ako ng mga kuya nung bata pa kami nang mangkukulam daw ako dahil buhaghag ang buhok ko.
Mahilig nila akong asarin noon lalong-lalo na si Kuya Zobel, kaya lagi siyang sinesermonan ni Mom and Dad. Si Kuya David naman ay minsan lang niya akong asarin kung nasa mood siya. Siya kasi ang pinakamaseryoso sa aming tatlo, para siyang si Dad. Pero kahit seryoso at nakakatakot sila, ay mababait pa rin sila. Si Kuya Zobel, ewan ko na lang sa kanya. Noon kasi ako talagang pinupuntirya niya sa aming tatlo, akong pinaka-asartalo at mabilis mapikon. Walang araw na hindi niya ako inaasar at binibuiset, pero kuya ko yon at mahal ko siya bilang kapatid at ganun din siya. Nang makababa ako'y ngumiti sila sa akin at ganun din ako. Lumabas na kami ng bahay at sumakay na sa van. Hindi si Dad ang driver ngayon, si Manong Nestor para ipag-drive kami. Pupunta na kami ngayon sa restaurant kung saan sila nagpa-reserve. Dadalo din ang iba naming kamag-anak, mother and father side. Alam na rin pala nila ang mga nangyari sa akin noon. Noong nalaman nila buong pamilya ang pumunta sa bahay para kamustahin ako. Masaya at sobrang swerte ko dahil meron akong pamilyang mapagmahal. Ang father at mother side ko ay close din. Kaya naman walang awkward. A few minutes later ay nandito na kami sa restaurant. Pumasok na kami sa loob at pumunta kami sa isang private room. It's actually for us. Malaki naman itong restaurant. I guess this is one of the most expensive restaurant. Nagsidatingan na rin ang iba naming kamag-anak. They already served the food. Sila Mom and Dad na ang nag-order kanina and sila rin naman nang may pakana so sila din na magbabayad. How are you now, Iha? May uncle ask. Kapatid ni Dad at katabi naman niya si Kuya Jobert. I'm fine, Tito. I answered and smiled. Nagsimula na kaming kumain and they talk a lot of things. Paminsan-minsan ay ako naman ang tinatanong nila. While eating I just remain silent. Saka na lamang ako magsasalita if may tatanong sila sa akin. And ngayon naman about sa company namin ni Dad ang pinag-uusapan nila. I don't know why but I'm not comfortable right now. I feel like somebody's watching me. Tumingin ako sa glass na nagsisilbing pader dito sa private room. Actually, hindi ko ma-explain ng maayos ano ba kasing tawag dun. Basta glass siya tapos may pintot yung glass na yun ay parang nagsisilbing pader and for privacy na rin dito sa loob ng private room. Hindi ko alam kung bakit tumingin ako doon. Nakita ko rin na busy mga ibang taong kumakain pero kasi parang may taong nakatingin sa akin. I shook my head at pinagpatuloy ko ang kumain. After we ate, I excused myself na magbabanyo na muna ako. Pagkalabas ko'y pumunta na ako ng banyo. Hindi naman talaga ako naiihi. Ano bang nangyari sa akin? Or maybe I'm being paranoid again? Siguro nga. Lumabas na ako sa restroom and I was about to walk faster as I can dahil pakiramdam ko'y may sumusunod sa akin. Nang may humawak sa kabilang kamay ko at hinila ko palapit sa kanya. Yes, him dahil kamay palang alam kong lalaki na to. Sisigaw na sana ako pero tinakpan niya ng bibig ko gamit ang isang kamay niya. At hinila niya ako sa madilim na parte dito malapit sa banyo ng mga lalaki. Kinakabahan ako. Sino ba to? I can't speak and ask him dahil tinatakpan niyang bunganga ko. Pinipilit kong tanggalin ang kamay niya at kumakawala sa kanya pero mas malakas siya sa akin. I'm now nervous. Para bang bumabalik sa akin ang mga nangyari noon. Ang mga pananakit sa akin ng dati kong asawa. Natatakot ako kung ano pwedeng gawin sa akin na lalaking nasa harapan ko ngayon. I can see his face dahil nakamask ito at nakashade ang nakahoodie din siya. Seriously? Mamamatay tao ba ang isang ito? O baka noon masamang taong hayok sa laman? No way. About that, nagsimula na naman ako magpumigla sa pagkakahawak niya sa akin. Hindi rin siya nagsasalita. Tinanggal na niyang kamay niya sa bunganga ko. Naiiyak na rin ako. My anxiety is attacking me again. Who are you? Please don't hurt me. Please let me go. Pagmamakaawa ko sa kanya. But he didn't listen. Nagulat ako na isinandal niya ako sa pader. Napasigaw ako dahil doon pero mabilis niyang tinakpan muli ang bunganga ko. Nilapit itong ulo sa laig ko at naramdaman ko na lamang na may humahalik sa laig ko. No way! I pushed him but he's too strong and big. Mas dinikdik niya lang ako sa pader at ganun din ang katawan niya. He kissed my neck again. I don't want to cry. Ayoko maging mahina ulit. I know, malakas na ako. Pinigilan kong umiyak at walang pasabing silipa akong hinaharap niya. Wala na akong pakipa sa sinabi niya na tanging mga mura lang naman. Tumakbo na ako at mabilis na pumunta sa loob ng private room and I act normally. Oh, nagtagalan ka ata.
Kuya David asked. Ngumiti lang ako sa kanya bilang sagot. Mas kumunot lamang ang noon niya. Uminom ako ng natitirang juice sa baso ko. Nagpasya na kami na magsiuwian na. Ilang minuto pa kaming nagtagal dito. As usual, puro about business lang ang pinag-uusapan nila. Nang nandito na kami sa parking lot ay niyakap nila kami at ganun din kami. Nauna na silang umalis at ang iba naming mga pinsan na sumama sa family dinner kanina. Si Kuya Jobert ay naiwan dahil sasama siya sa maghahatid sa amin bukas at sa bahay na muna siya matutulog. Sumakay na kami sa van at si Kuya Jobert naman ay sumakay na rin sa sasakyan niya. Nauna na itong umalis at ang van na pinagsasakyan namin ang huling ngayon na aalis namin. Maaga kaming nagising at naligo na rin ako at nakapag-ayos. Ibinaba na rin sila ni Kuya ng malata namin. Muli kong pinagmasdan ang kwarto ko. Mamimiss kong kwarto ko. Lumabas na ako at bumaba. Nasa sala silang lahat at ako naman ay nagpasyang lumabas na muna. Malapit ako sa gate nang nag-take ako ng picture. So you're leaving? That voice, tumingin ako sa kanya at hindi ako nagkakamali. Siya nga, dahil nasa harapan ko ngayon si Lino. Paano nandito siya kung nakakulong naman siya? Don't tell me, nakalaya na siya? It's possible dahil mayaman to. He have many ways. What are you doing here, Lino? Nanginginig din ang boses ko. I can't believe it na nandito siya sa harapan ko ngayon. He didn't answer my question. Lumapit siya sa akin kaya napaatras ako. Mas lumapit pa siya and then he reached me out. Nagpumiglas ako sa kanya pero masyado siyang malakas. Ngayon ko lang naisip na baka nga siya yung lalaki kahapon. Paano nakalaya ka? I asked him pero hindi naman siya sumagot. Anong ginagawa niya dito? Gaganti ba siya? Sasaktan na naman ba niya ako? What the heck are you doing here, asshole? I heard. Kuya David shouted. Mabilis itong lumapit sa akin at kinuha ako kay Lino. But he held my other hand. Surprising you all, Lino said while smirking. Tumingin ulit siya. Tumingin naman ulit siya sa akin. Sumeryoso na naman ang mukha niya at masinigpitan niyang pagkakahawak sa akin. He's trying to pull me palapit na sa kanya pero tinihila rin ako ni Kuya. Tanggalin mo yung madumi mong kamay sa kapatid ko. Dad! Subel! The asshole is here! Tawag niya kina Dad. Nakita ko naman na mabilis silang tumakbo. Papunta sa amin kasama din si Mom and Kuya Jobert. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakalaya sa kulungan? Kuya Jobert asked. Lumapit sila kay Lino at hinawakan siya. Nagpumiglas siya sa kila Kuya Jobert and Subel. Pinunta ako ni Dad sa tabi niya. Niyakap lamang ako ni Mommy habang si Kuya David ay lumapit sa pwesto nila Lino. Hold it, bastard! Surprising pala ha? Then this is my surprise for you too. And he punched Lino's face. Napasigaw ako dahil doon. Tumingin ako kay Lino pero parang wala lang sa kanya ang suntok ni Kuya. Han, ipasok mo na muna si Talma. Sa loob kami ng bahala sa tarantadong yan. Nagpipigil na galit na sambit ni Dad. Iginawad naman akong pumasok si Mom sa loob. Muli ako tumingin sa kanya at kita ko na dumudugo na ang gilid ng labi niya. Biglang kumirot ang puso ko sa aking nasasaksihan. Habang binubugbog siya nila Kuya ay wala itong reaksyon. Tanging nakatingin lamang siya sa akin. Huminto ako sa paglalakad. Tumakbo ko palapit sa kanila para awatin. Dad! Kuya! Please stop it! I said habang pilit na nilalayo sa kanila si Lino na hawak-hawak pa rin nila Kuya Jobert and Kuya Sobel. Anak, anong ginagawa mo dito? Pumasok kayo ng mami mo sa loob. Han, kunin mo na muna anak natin dito. He said at mabilis namang lumapit sa akin si Mom. Tell mo anak, please pumasok na lang tayo sa loob. Sabi ni Mommy at wala na akong nagawa pa kung hindi ako sumama sa kanya. Bago kami tuluyang makapasok sa loob ay narinig ko nagsalita si Lino. Please Telma, Han, let's talk. Come back to me please, my wife. Ramdam kong lungkot sa boses niya pero kinilabutan ako ng tumawa ito. Pagkatapos niyang sabihin yon, I was about to say something pero agad na sinarado ni Mommy ang pintuan and the last thing I heard is what my Kuya David said. Baliw ka na! I don't know kung ano na nangyayari sa labas. Pilit ko silang sinisilip sa labas kaso hinaharangan ako ni Mommy. Baka kung anong ginagawa nila Kuya kay Lino. Nag-aalala ako kay Lino pero mas nag-aalala ko sa kanila Dad at Kuya sa ginagawa nila at baka sila pang makulong. How did that happen? Paano nakalaya si Lino sa kulungan? Ang alam ko patong-patong ang kasong sinampa ng mga kuya mo kay Lino. Napatingin ako kay Mommy na pabalik-balik sa paglalakad sa harapan ko.
Nagulat naman ako sa sinabi niya. Patong-patong? So ibig sabihin maraming kasong sinampa sila kuya sa dati kong asawa? Hindi ko kasi alam about doon. Basta nalaman ko na lang na nakakulong na pala si Lino. Nakita kong pumasok na dito sa loob si Dad at kuya, kaya napatayo ako kagad. Dad, ano pong nangyayari kay Lino? Tanong ko. Umupo siya sa sofa at tinilot niyang sentido niya. Umalis na siya. He was about to say something, kaso biglang nagsalita si Kuya David. Galit na naman siya. Paano nangyari yun? Paano pa siya nakalaya sa putang inang kulungan na yun? At paulit-ulit niyang sinisipa ang upuan. Lumapit naman si Mommy sa kanya at pinakalma siya nito. I don't know, baka naman tumakas ang hype na yun. Curious sa tanong ni Kuya Zobel. Umpo siya sa tabi ni Dad. Hindi pa namin alam, pero remember this powerful. Paano kung pamilya niya tumulong sa kanya? O kaya naman, binayaran niya ang pagkakalaya niya sa kulungan. Mainam na sabi naman ni Kuya Jobert. Well, may point naman ang sinabi niya. Anak, kailangan niyo na umalis ng bansa. Ngayon pang nakalaya na siya, malakas ang kutob ko na may hindi magandang gagawin si Lino. Tulad ng mga sinabi niya kanina, parang may balak itong kunin sa atin si Telma. Hindi na muli akong papayag na saktan niyang anak natin. My mom said and she cares my hair. Yes, dapat lang na umalis na tayo. Let's go, Telma. Baka mahuli pa tayo sa flight natin. Kuya David said at kinuha na niya iba naming bagahe at nilabas yon. Ganun rin sila Kuya Jobert at Dad. Mana, kayo na munang bahala dito ha. Iyahatid lang muna namin sa airport sila David. Rinig kong sabi ni Mom. Pumasok na kami sa van at nagsimula na itong umandar. Hindi ko alam kung bakit tumitingin ako sa labas. Nagbabaka sakali akong makikita ko paulit si Lino sa huling pagkakataon. Pero wala ko nakita. Siguro nga'y tuluyan na siyang umalis. Hindi nagtagal ay nakarating din kami dito sa airport. Binaba na nila kuya ang mga bagahe namin. Kinuha ko ng isa kong bagahe at nagsimula na kaming maglakad papasok sa loob. Sige na mga anak, mauna na kayo. Kami nang bahala kay Lino. David and Sobel, bantayin niyo na maigi ang kapatid niyo doon ha, maliwanag. May hinawang sabi ni Mommy at niyakap niya na kami. Mga insan, pasalubong ha? Padala niyo dito. Natatawang sabi ni Kuya Jobert. Natawa naman kami at tumango si Kuya David. Yes ma'am, kami na pong bahala kay Telma. O sige na, baka mahuli pa kayo. Mag-iingat kayo. Niyakap na kami nila Mommy at ganun din kami. Magsisimula na sana kami maglakad papunta sa may eroplano na may sumigaw sa pangalan ko. Agad ako napatigil dahil doon at ganun din sila kuya. Lilingon na sana ko pero kaagad na hinawakan ni kuya ang kamay ko. Telma! I heard someone shouted my name again. Mabilis akong lumingon sa likuran ko tinanap kung sinong sumigaw pero hindi ko mahanap. Telma, let's go. Ilang minuto na lang at lilipad ng eroplano. Tara na. At pilit akong hinihila ni Kuya David. Muli akong tumingin sa likod at may isang multo ng lalaki ako nakita at hindi ako nagkakamali sa aking nakikita. He's here. Lino is here. Magsasalita pa sana ako, kaso hinila na ako ng tuluyan nila kuya. Habang nakatingin ako sa pwesto niya ay nakita ko namang nandoon din sila Mom and Dad malapit sa kanya. Mabilis ang pagtibok ng puso ko sa aking nakikita. Naririnig ko pa ang mga sigaw niya. Gusto kong tanggalin ang pagkakahawak nila kuya sa kamay ko. At tumakbo, papalapit kay Lino. Gusto kong magpaalam sa kanya but I realized I already knew my word. I don't need to say goodbye to him. He is my ex-husband now. I wish for him is mahanap na niya ang taong mamahalin niya habang buhay. Ang babaeng magpapaamos sa kanya. Ang babaeng tatanggapin siya ng buong buo at mamahalin hanggang sa pagtanda. Kahit hindi na ako dahil kahit kailan hindi naman niya ako minahal. It's really unfair nga naman talaga na sa haba ng panahon na kasal kami ay hindi niya ako minahal. Tinanggap ko siya ng buong buo. Kahit gusto ko nang sumukoy na natili pa rin ako sa kanya dahil umaasa akong magbabago siya at matutunan din niya akong mahalin. Sa 4 na taong naging mag-asawa kami, ako lang ang nagmahal. Lumaban ako para sa kanya. Lumaban ako kahit nawawalan na ako ng pag-asa. Pero sa totoo lang, ang hirap lumaban lalo na kapag ikaw lang ang lumalaban at nagmamahal. I always choose to understand him before kahit sobra na ako nasasaktan. This love is too painful and risky. But the fact na mas masakit yung asawa mo na nakatali na sa'yo, dala-dala mo ng apelyido niya pero hindi ka naman mahal. Ngayon ko na-realize ng taong minahal at minahal ko ng sobra ay yung taong sasaktan ako ng sobra. Maayos naman ako bago siya dumating sa buhay ko. And I bet magiging okay lang ulit ako nang wala siya. Now,
Whether he deserved good things or bad things was none of my business. That was between him and karma. To be honest, kahit papaano never siyang nagdala ng ibang babae sa mansyon niya. Wala rin ako nababalitaan na may ibang babae siya o mga nakakasamang ibang babae. But I am not still sure if mambabae siya behind my back. Malabo naman siguro. Busy naman siya sa trabaho noon at sa pananakit sa akin. Masakit magmahal ng taong hindi ka mahal pabalik. Marami na akong pinagdaanan sa kanya kahit paulit-ulit lang naman niyang ginagawa. There's no reason to turn back for him. I promise to myself that I will choose myself now and I want is freedom. And enjoy my life habang nabubuhay pa ako. Alam ko marami pang mga pagsubok na darating sa buhay ko. But now, I just want a peaceful life and I need to rest too. Hindi na muli akong lumingon sa kanya at pinagpatuloy ang paglakad patungo sa eroplanong pagsasakyan namin. I ready to move on. I will do my best para makalimutan ang madilim kong nakaraan. This is the right time to let him go. I love him so much. I love you so much, Lino. I'm letting you go. Tumalikod na ako at naglakad na muli kami. Rinig ko pa rin ang malalakas na sigaw niya habang binabanggit ang pangalan ko ng paulit-ulit. Pero pinipigilan kong wag lumingon ulit sa kanya. Walang pigil ang pagsigaw ni Lino sa loob ng airport habang binabanggit ang pangalan ni Thelma. Hindi rin siya kayang maawatin nila Milagros at Felix. Please, I want to talk to her. Please, I'm begging. Give me back my baby. Ibalik niyo sa akin ang asawa ko. Please, please, give me back my wife. Pagmamakaawa ni Lino sa mga magulang ni Thelma. Ang ibang mga tao sa loob ay pinagtitinginan na rin siya. Nagmamakaawa ako. Pabalikin yung asawa ko. Please, I want my wife. Gusto kong bumawi, please. Call her. Tila para isa itong baliw na nagmamakaawang ibalik sa kanya ang dating asawa niyang si Thelma. Walang pigil sa sigaw si Lino. Hindi makapaniwalang lahat sa kanilang nasasaksihan. Lalong-lalo na ang mga magulang ni Thelma. Hindi nila inaasahan na susunod ito sa airport. Hindi nila alam na magmamakaawa ito sa kanila na ibalik sa kanya ang dating asawa. Ibang-iba ang nakikita nila, ibang-iba sa dating Lino na walang ibang ginawa kung hindi ang sakta ng anak nila. Pilit siyang pinipigilan ni Felix dahil nagwawala na ito. Paulit-ulit rin siyang nagmumura at sinisipang mga nakikita niya. Hindi makapaniwalang lahat sa mga inaakto ni Lino. Ang isa sa mga isang sikat na bilyonaryo sa Pilipinas ay nagmamakaawat, nagwawalang ibalik sa kanya ang dati niyang asawa. Wala na silang nagawa kung hindi ang pabayaan lamang siya. Hindi na rin naman nila siya mapipigilan. Umiyak na rin ito at namumula ang buong muka. Muli nilang narinig ang nagsalitang lumipad na ang eroplano papuntang New York kung saan nakasakay sila Thelma. Thelma! Muling sumigaw ng malakas si Lino. Nakaramdam ng awa ang mag-asawa pero hindi pa rin nito mabubura ang ginawa niya sa kanilang anak. Gusto ko lang namang makita, makasama't mumawi sa asawa ko eh. Ibalik niyo sa akin si Thelma. Hindi nila alam kung ano nangyayari kay Lino. Naguguluhan sila. Sa isip ng ginang ang ina nilang si Thelma ay paulit-ulit niyang tinatanong kung mahal ba ni Lino ang anak nilang si Thelma. Kung tunay na mahal nga niya talagang anak nila, ay napakagago nito para saktan ang nag-iisang anak na babae nila. Kahit gaano pa nito kamahal ang anak nila ay wala itong karapatan na saktan siya nito ng sobra dahil lamang sa mga walang kwentang dahilan. Hindi niya hahayaan na muli itong makalapit sa anak nila. Hindi deserve ng anak nila ang isang lalaking tulad ni Lino.